our yung mga family ng victims to say something first. We would want to hear the witnesses Okay, first. Your sige. Honor. Siguro from the Garay family, no? Kayo yung mga nawalan ng tatay saka kapatid, son-in-law pala, no? Asawa ni Karen, no? So who wanted to speak? Sige, Rachel, you have the floor. Sige, makapagsalita ka na. Hello. Okay. Ako po si Rachel Garay. Anak po ni Julito Senior. Hanggang ngayon po, hindi pa po namin nakikita yung tatay ko. Mag-aanim na buwan na po ngayong 24. Noong January 24 po, nag-umpisa pong nawala yung tatay ko. 9:30 p.m. po. May pumunta po sa amin ng mga civilian. Ako po si Karen Okay, Garay. siguro compose yourself muna, Rachel, no? We sympathize, no? But we will be allowing your sister na si Karen to speak, no? Para at least we can proceed. Sige, Karen Garay, you are recognized. Ako po si Karen Garay, daughter of Julito Garay Sr. and live-in partner ni Aldi Padulina Rakion po, na until now, hindi pa po namin sila nakikita. January 24 po, 9:30, may dalawang tao po na pumunta dun sa lugar po namin, sa area po namin, na naka-face mask po, then nakasuot ng helmet. The rest na po, sumunod na po mga civilian po na open na po yung mukha nila. Kaya po, totally natandaan po namin sila kung sino po sila. Tapos, ayun po, bigla po silang pumasok sa bahay ng father ko. Then, nagsisigaw po ako para tawagin po yung ate ko. Tapos, nung paglabas po ng ate ko po, nagsisigaw po din siya na nag-aano po siya kung may warrant of ano po. Sabi po nung mga pulis, bypass daw po, bypass. Then po nung nakikipaglaban po kami sa kanila, ano po kami, bigla na lang din po nila kami sinaktan, sinampiga po, tapos po, yung masiselang katawan ko po, as in, kinapgapan po nila ako. Kahit buhat ko po yung anak ko, sinaktan po nila ako noon. Okay, siguro ano muna natin sila so nung kayo po ay sinabihan kayo na bypass operation. So kinuha na yung tatay niyo saka yung ano niyo, yung asawa mo. So after noon, nagpunta ba kayo sa anong ginawa niyo? Did you go to barangay or anong ginawa po niyo? Nung January 25 po, ng 5 p.m. po, pumunta na po kami. 5 a.m. po, pumunta na po kami ng police station. Nagtanong po kami doon kung meron na pong nakadetain. Ang sabi po sa amin doon, ano daw pong kaso? Ang sabi po namin, sa drugs operation po. Ang sagot po sa amin doon, wala po kaming operation na drugs. Ang amin lang, ang operation po namin ay puro gambling. Adi nung ano pong yon, naghintay pa rin po kami ng mga ilang oras po doon, baka po may dalhin. Talaga pong wala. Lahat na po ng police station, ng hanggang Binyan po, nakarating po kami, hanggang Tanawan. Wala po kaming gano'n na taong nakadetain. Kaya po kami, lumapit na po kami noon sa Napolcom para po kami
matulungan. Okay, so nung pumupunta kayo sa Calamba Station, so walang sinasabi nilang walang operation na gano'n nung araw na yun, nung gabing yun, wala. Opo. So siguro PD, Unos, can you kindly tell us about this situation during the time that papunta sila doon, tapos wala pala silang bypass operation? Were there a scheduled operation during that time of January 28? Nung gabi siya, di ba? January 24. 24 po. 24. January 24, 2024. Yes, Mr. Chair, Your Sige, Honors. go ahead. Yes, sir. When the report reached my office, I immediately created the special investigating team of the provincial office level to assist the city on the ongoing investigation. And aside from that, I also activated the Provincial Committee on Missing and Found Person in order to recover these missing persons, with the effort to recover the missing persons. And during the course of our investigation, we found out that there was no drug operation. And based on the certificate issued by the PDEA, wala din talagang pre-ops na nangyari intended for that date na drug operation, sir. So walang operation? Both incidents, there were no drug operations, sir. Okay, so doon sa Los Baños sa Calamba, walang operation. Yes, Your Honor. And during that time, pumupunta ka sa Calamba, did you file a complaint or at what happened during the time? Nagbabaka sakali po kami, napabalik-balik po kami sa police station po ng Calamba. And then? And then po, gusto po namin kasi pong masigurado kung nandun po talaga sila. Yung tatay mo, saka yung Saka brother-in-law. Yung ano ko po, bayaw ko po. Siguro po, nakaano po kami doon, naka-isang buwan. Isang buwang... Pabalik-balik po. Oh. What happened? Did they entertain you or did they assist you? Or? Kasi po, gusto po talaga po namin na malaman na kung nakakulong po yung tatay ko. Kasi po, lahat na po, pinuntahan na po namin talaga. Hanggang sa Purinarya po, nakarating na po kami. O sige, yung hepe, andyan ba yung hepe natin? Yung hepe natin ng Calamba City? So what did you do nung time that nandun sila, pabalik-balik sila sa Calamba? What did you do? Good afternoon, Mr. Chair. Yes, please state your name. Lieutenant Colonel Milani Imartres, sir, the former Chief of Police of Calamba City. Okay. Sir, the report of missing persons, sir, in the person of Mr. Julito Garay Sr. and Mr. Rakion came to my attention only when we were summoned by the Regional Director na Polcom, sir, on February 21, sir, 2024. Doon nyo lang nalaman? Yes, sir. Kailan yan? March? February 21, sir. February 21, nangyari yung crime, January 28. 24, So, sir. January 24. Okay, so, sino ang hindi nag-take ng action sa Calamba? Because, according to the... Kasi, sir, nakailang pabalik-balik po kami doon. Nagtatanong po kami kung pwede po namin makausap yung pinaka-happy po nila. Lagi po sinasabi po sa amin doon, wala po si Hepe, busy po. Oh, Hepe, busy ka daw. Ayun po yung Busy ka ba, Hepe? sinasabi po ng mga kapulisan niya. Sinong kapulisan nakausap mo doon? Marami na po. Anyway, kung hindi nyo nakausap, saan kayo nagpunta? Sa Napolcom na po. Napolcom. Napolcom, can you kindly tell us what happened sa issue nila nang pumunta sila sa inyo? Yes, Your Honor. On February, I think 19, 2024, they came to the office and they shared to us their predicament with respect to the search that they were conducting insofar as their missing relatives are concerned. So immediately, our Director ONG De Luna, seek the assistance of the Chief of Police of Calamba, and there was we had the meeting during that time to inform the Chief of Police of Calamba with respect to the predicament of the witnesses, Your Honor.
Paano mo na-identify yung mga pulis ng Kalamba that those are the people that initiated yung crime? Paano nalaman kayo? Or paano nyo na-identify ba nila? Or paano nangyari? Nagpa-police lineup po. Sino nagpa-police lineup? Ang, Si RD po, si RD. si RD Lucas. Opo. Okay, so nung nagpa-line up si RD Lucas na Sir, RD, sige, correction go po. ahead. RD Napolcom po. RD Napolcom ang nagpa-line up. Okay, si RD Napolcom nagpa-line up kayo? That's true, Your Honor, because we are also clueless as to the identity of the suspect, aside from the information that they shared to us that during the alleged incident, some of those civilian claimed that they were conducting bypass operation. So what we did was to seek information from Calamba Police Station, and that is when we came up with the strategy to have a police lineup. So paano nyo ginawa yung lineup ng mga PNP? With the coordination of the provincial director of Laguna, and then You confirm that, PD? That you have coordination on the lineup process that have been conducted by Napolcom? Yes, Mr. Chair, we were called by our regional director, Napolcom, and we witnessed the conduct of the lineup against this PNP person. At doon identify yung mga tao? Three lineup, Tatlong lineup ang ginawa ninyo? 3 occasions. 3 different sets. dates? Yes, sir. Oh, Involving around 50 personnel of Calamba. okay. At And na-identify nila? And then for the- Separately? and separately, sir, in different venues. So different venues, separate witnesses, identified. Same witnesses and different PNP personnel. Okay. So yun na lumabas yung And they positively identified this, at kasama natin yung mga including those respondents, sir. andito yung mga respondents. They are not invited during Hindi natin na-invite yung mga personalities, no? Yes, Your Honor. Hindi natin na-invite. Yes, sir. Pero you positively identified those you positively identified by the Garay family. Yes po. Okay. So now yung ang pinagtataka ko PD, from Di Calamba na identified nila yung isa, yun din yung nakita dun sa Los Baños. Will you confirm this that yung involved dun sa Calamba na nag-abduct, yun din na nag-abduct sa Magbanwa? Is this correct? Yes, Mr. Chair. One of those identified in the Calamba case was also identified at the Los Baños case, Your Honor. And meron pa tayong mga John Does. And we have also John Doe. Kasi nakaka-worry yan no? Kasi Yes, kung nangyari yan, no? Sa Calamba, Los Baños, di ba? Yes, Your Honor. At ang pretext nila is buy bust. At tapos meron palang kidnapping na nangyayari. I think And we have a problem. if I may, sir, and those are the reason why we immediately relieved them from their unit, reassigned to provincial office, and later requested for their restriction. And now they're under restriction to the regional office, Your Honor. Siguro tanungin natin si Mr. Magbanwa. Mr. Banwa, can you kindly tell your story, no? Sino po kayo at ano po relasyon niyo sa biktima? Hello. Una sa lahat, magandang hapon po. Ako po si Erwin Magbanwa, tubong Barangay Minapasok, Calatrava, Negros Occidental. Naninirahan po ako ngayon dito sa Los Baños, sa Barangay Malinta, Los Baños, Laguna. Ganito po yung nangyari sa kapatid ko po. February, bali nung time na yun, February po, nagkasakit po yun. Tapos, pinakumpine ko po yan sa bae. Ngayon, hindi po siya, bali 1 week, hindi po talaga gumaling. Pinalipat po namin sa sa Manila po. Tapos nung March 21 po, umuwi na siya. After March 25 po, nung gabi, mayroon pong isang babae na pumunta po sa kanyang barak.
Kinamuagahan po March 26 na wala ang kapatid ko. Pero bago yun, nalaman namin na nawala siya March 28 na po. Dahil tumawag po yung kapatid ko. Sorry po. Nagaling po sa Negros na may nag-text sa kanya na, ate, kaano-ano mo si Randy Magbanwa? Ang sabi po, kapatid ko po yun. Sabi, ate, may sasabihin kami sa inyo. Yung kapatid nyo po, kinuha po ng mga armadong lalaki na nakasibilyan. Tapos po, nung March 28, tumawag sa akin yung kapatid kong babae. Sabi sa akin, Kuya, kumusta ba si Randy? Sabi ko, bakit? Sabi niya, baka pwede puntahan mo sa trabaho. Kasi sabi ko nga, bakit nga, anong nangyari? Sabi sa akin, kasi kuya, dinukot daw yung kapatid natin. Kaya nung time na yun, mga 1 o'clock ng hapon po, galing po akong Calamba na, bumabiyahe po ako ng jeep. Umuwi po ako ng Los Baños. Ang una ko pong pinuntahan po, yung amo niya po. At doon po ako nagtanong kung anong nangyari. Ang sabi niya sa akin, Erwin, yung kapatid mo, 2 araw na hindi nakauwi. Tapos nung time na yun na nalaman ko, dumiritso ako sa barangay Lalakay. Nagtanong po ako doon kung mayroon bang naiblatter na nawala dyan na tao. Ang sagot nila, wala naman daw po. Hanggang sa pumunta po ako sa Los Baños Police Station, nagtanong din po ako kung mayroon nahuli na tao na ang pangalan ay Randy. Ayun nga po, wala din po kasi ang sagot din po sa Los Baños, wala naman pong operasyon ng ganun. Kaya ang ginawa ko po, bumalik ako dun sa amo niya. Sabi ko, boss, ano ba talagang nangyari? Ayun nga po, naikwento sa akin, sabi niya, Erwin, si Randy, nung 25 ng gabi, may dumating na babae na ang sabi, girlfriend daw dyan, taga Calamba. Tapos nung umaga, umuwi yata nung babae, kinaumagahan, lumabas yung kapatid ko, bumili ng ulam po. Pagdating doon po, mga 1:30, nakita po namin sa CCTV doon sa Los Baños na doon po siya nakatambay sa kanto ng likod. Ngayon, habang nagtitext niya, nung paglingon niya, pumihit siya papasok doon sa may likod po. Tapos yun na po ang huli namin pagkita sa kanya. Kasi wala na pong CCTV na banda ron sa kabila. Sino nag-provide ng CCTV doon? Bali po, Your Honor, yung CCTV po, doon mismo sa munisipyo po ng Los Baños. Bali, nung time na nag-report na po ako sa pulis, sinamahan po ako ng isang investigador, pinanood namin po sa video, doon sa CCTV. So, from municipal station ng Los Baños. Pepe, PD, sinong natin doon, ang chief of police during that time? We have here the former Chief of Police, Si Your Honor. Joliman Celatario? Yes, Siya ba yan? Yes, Mr. Chair. What did you, done during that time? Good afternoon po, Your Honor. After receiving that information, sir, we conducted a follow-up and viewing of CCTVs doon po sa mga resort na katabi and sa National Highway po. Dire-diretso po yung aming ginawa. Dahil sa nagkataon po nga mahal na araw yon, bumalik po uli kami. Meron po kami na-secure na isang witness natin po doon sa resort kung saan po nangyari yung abduction incident. Yes, at doon yun na-identify na yung isang suspect ay yung police na nanggaling sa Calamba. Na-identify po nung witness yung 4 na suspect po natin and 4 Jandos po. At kasama doon sa Calamba yung si Burda, na-identify din nila yung si Burda.
Yes po, Your Honor. Thank you for that, no? And we would like to commend you, no, ang Los Baños, no, for having come out with the fastest, expeditious retrieval of those CCTV, no? And we're able to capture yung mga mukha ng mga pulis. And these all 4 operatives ay nanggaling saan? From upon validation po, Your Honor, from Calamba Component City Police Station. Kalamba. Okay. And I think we have to invite those personalities, ano? Kasi sila yung involved dito, sila yung involved doon, at hanggang ngayon, nawawala pa rin yung tao, hindi pa rin nakikita. And the aggrieved na mga kasamahan natin, mga kababayan dito, especially dito sa Calamba and Los Baños, ay we need to somehow dig deeper, no? And what is the intention of those policemen? Unfortunately, wala sila dito. PD. Yes, sir. They are not around since they are not invited during this first Hindi hearing. pala na-invite sila. Are they under